Dito ho muna tayo sa public service portion ng programa hong ito. Abay bisita po namin sa studio ang ilang pong mga nabiktima nitong investment, itong negosyo raw na laundry shop. Ito na nga sinasabi ko. Ay kung kayo ay nag-invest dito sa BioGlow Laundry Shop, nako, ay kumpanya ito ng isang nagngangalang Eric Kim Sibilia. O anyway, alamin natin ano bang modus, paano ba ito, ano bang problema. Unahin na muna natin dito kay ma'am. Ma'am, ano po ang buong pangalan ho nila, ma'am? Sige po. Shaina po. Shaina Danganan po. Shaina Danganan. Paano nyo po na-contact o kayo ba ang kinontak nitong Mark Kim Sibilia na ito? Opo, siya po yung kumontak po sa akin. Okay, ano po ang sabi? Ano po siya? Kawork ko po siya dati. Ka-work mo dati? Oo. Ano sabi sa niya? isang call center company po. Alright, oo. Tapos ang ano niya sa akin, after 2 years, nagkita uli kami for, offer na po siya sa akin ng business, which is yung BioGlow nga po. BioGlow. Ano yung BioGlow? Profit sharing po kasi yung inintroduce siya sa akin na business. Oo. For example, bibili ka ng percent ng shares mo, tapos sa shares mo na yun, doon ka kikita. Okay. Ang promise niya, it's a lifetime business daw. So, nainganyo kaming. So, ang ibig sabihin, mag-i-invest ka, so, letting you believe na merong such a thing, BioGlow Laundry Shop. Oo, so napaniwala ka na may BioGlow Laundry Shop. Actually, meron naman talaga. May physical na BioGlow shop naman talaga. Oo, pero hindi ko nga ako kilala yan. Ngayon ko lang narinig. May mga nakikita ako. Masikat pa yata yung Target na bullseye na laundry shop. But anyway, magkano naman po ang investment daw? Depende kasi sa shares na bibilin mo. For example, per percent, magkano na? 3.5 siya sa main branch. Okay. Tapos, bawat main branch, may mga satellite branches siya. Which is for, nag-range siya ng 1.5 to 2,000 per percent, per 1%. Magkano po ang na-invest ninyo, ma'am? Ang na-invest ko kasi 33.33% sa dalawang branch. Tapos sa tita ko naman, 50%. Nung una, nakapagbayad naman. Yes, nakapagbayad siya. For 1 year. For 1 year. Pagkatapos nun, wala na. Wala na. So, naibalik naman yung investment mo. Yung sa akin, naibalik. Kasi nung time na yun, maliit pa lang ang per percent ng shares. Pero kasi yung sa, katulad na nangyari sa tita ko, kakabili niya pa lang ng shares. Wala pang 3 months yung investment niya. Ang nilabas ng tita ko is 200,000. Okay. Alright, dito naman tayo. Sir, kayo naman, ano pangalan ninyo? Justin. Justin. Ano naman, paano naman kayo napasok dito? Nakita nyo sa Facebook itong nainganyo kayo ni Mark Kim Sibilia. Yes po, sir. Magkano naman daw ang sinasabi? Ganun din yung style. Invest ka, kikita ka. Opo, ganun din po. Kumita ka naman, nabigyan ka naman kahit paano. Opo, nabigyan din po ako. Mga ilang beses kayong sumahod. Ang tawag ko namin yan, pag mga investment is investment sahod-sahod. Lingguhan ba ang sahod dyan? Per Monthly? Per month. Okay. Magkano ang sahod per month? Bale, depende po sa sales nung branch na kinuha mo, na binili mo, tsaka dun sa share mo na investment. Kailan tumigil na hindi na ito nagpapasahod si Mr. Mark Kim Sibilia? Bale po, ang pagkakaalam ko po dun sa base sa mga empleyado, mga 2 weeks na daw po na hindi na nagpapasahod. 2 weeks na hindi nagpapasahod. Okay. Anong dahilan daw? Wala po daw sinabi sa kanila. Ayun po, may mga empleyado po dyan. Okay. Sir, anong pangalan nila? Raymark po. Raymark. Okay. Anong dahilan binigay na bakit wala raw si Mark Sibilia? Noong una, sir, ang sabi po sa amin, na-freeze daw po yung bank account niya, yung sa BPI po. Bakit naman na-freeze? Dahil daw po parang napagkamalan po na parang may terrorist funding daw po. Kasi mostly po, sir, ng investor dito sa BioGlow, OFW po. Ayun, napakagandang palusot. Narinig ko na ho yan. So, 2 weeks na ho hindi siya nagpapasahod. Yes po. Saka yung profit sharing po anong sabi ng office? Ibabalik ba yung inyong pera? May dealings po kami, sir, doon sa mga investor na
gusto pong mag-full out ng investment. Kaso, hindi na po siya nagpakita. Tapos, Tuesday po yun. Tapos, Monday night po, may Itong Monday night lang. Opo, may tumawag po na staff sa akin from dun po sa branch ko sa Silang Cavite na pinupull out daw po nung kapatid niya, sir, yung mga gamit po sa laundry. Okay. Saan bang office nito? Ang pinaka-main po sa 13 po. 13 Martires. Yes May po. office talaga siya. Bahay po ni Kim. Bahay lang. Ginawa pong office. Ginawang office. Ginawang office. Ayun. Ito mga nandito sa tabiho natin. Ito po yung mga Investors din po investors din. Okay, marami pa yata sa labas. Investors din yan. sila. Parang 100 plus po kasi lahat na nag-invest. 100 plus. Hindi pa po yun, partial pa lang, ito lang namin ang lahat na yun. Karamihan mga OFW, ano pa Yes, sir. balita ko, kawawa naman. Yun na nga yung sinasabi ko, yung mga OFW natin na nakakatutok ko sa atin, wag ho, invest ng invest. Sandali lang po, tinatawagan po natin itong CIDG para nga masampahan ng kaso itong si Mark Sevilla at mapanagot ito, large scale estafa ho ito, yung mga ganitong klaseng kaso. Bukas pa naman ho yung opisina niya, ma'am. Bukas pa yung opisina niya. Wala na pong nag-ooperate ngayon kasi tatago na siya eh. Yung mga tao niya, paano yung mga empleyado niya? Wala din pong gusto mag-work kasi wala siyang sahod for magta 3 weeks na, no? Walang sumasahod. Walang sumasahod. Wala rin makain yung mga Wala na empleyado niya. makain sila. So kami, ang ginagawa namin mga investors, do-donate kami ng funds para sila, may panggasto sila. Kasi kawawa naman Yung din. iba po kasi taga-probinsya. So talagang hindi makontak si Mark Kim. Yes, sir. Saka sir, yung mga, yung mga, yung mga kinuha niya pong tao namin doon sa business, mga Minor-de-edad. karamihan po, underage po eh. Underage. Mga bata. Opo. Abay, may sabit ito. Diyos ko po naman. Oo. Tawagan niyo kung hindi po pwede yung CIDG. Yung NBI siguro. Sally, oo. Yung NBI para tapos samahan ito mag-file ng kaso. So wala na talaga ito. Hindi na makontak. Yung kanyang mga telephone number, hindi na makontak. Hindi na po. Pero sir, kasi, may nangyari po. Tulad nga po nung pag-full out ng gamit nung kapatid niya, sir. Alright? Nandyan po ngayon sa labas. Baka po may nakakontak niya for Yung kapatid niya. Yes po. Kapatid niya mismo. kapatid po. niya mismo, sir. Kasama niyo. Yes po. Anong sabi ng kapatid niya? Saan daw? Hindi niya rin alam. Yun po ang sinasabi nila, sir. Pero hindi po kami naniniwala kasi yung action po Nandyan nila yung kapatid niya. Opo. Bakit hindi niya pinapasok ang kapatid? Gusto ko makausap. Bakit puro ito mga kausap ko? Tawagin yung kapatid at para malaman natin kung Saka sir, meron pa po palang death threat po sa kanya. sinong death threat. May pagbabanta Sa po kasi kanya. na nangyari. Hindi na ho yung staff, yung kapatid na lang. Matanong natin. Ito ba yan? Kayo ba yung kapatid ni Mark Sevilla, sir? Oo. Boss, tayo ka muna dyan. Paupuin muna natin ito si sir. Batang kapatid mo ito, matandang kapatid mo. Pinakabunso po namin. Pinakabunso ninyo. Okay. Ano nang balita, sir? Nasaan ito kapatid ninyo? Wala nang contact sa inyo? Wala Hindi na man po. lang kayo nagtinitext? Hindi kayo... Wala po. Tinatawagan ko nga po. Hindi naman sumasagot. Oo. Kinatbiris na po. Cannot be reached na. Po. Alam niyo ho ba, sir, na pag nagsampa po ng kaso itong mga ito ng large-scale estafa, talagang mabubulok na po sa bilangguan itong kapatid ho ninyo. Alam niyo na ho siguro yan. Oo. Tama po? Opo. Kasi per count po yan. Per count ng estafa, Diyos ko po, kung 100 ho ito, maski sabihin natin bawat count 10 years, 100 years ho sa kulungan ho yan, o 1,000 years. Hindi na ho ito, kaysa sa mas mabuti pang lumutang na lang ho siya siguro. May asawa ho ba itong Mark Kim na ito? Meron po. May pamilya? Opo. Yung pamilya niya nasaan na po? Nasa Bohol po. Nasa Bohol. Yung pamilya niya hindi kaya nasa Bohol itong kapatid niyo? Hindi ko po alam kasi hindi ko na rin ma-reach nga. Hindi ko rin alam kung saan yun. Tinawagan mo ba yung kanyang pamilya, yung kanyang misis? Bali, tinawagan ng asawa ko. Sabi, hindi na rin nila makontak. Hindi rin makontak. Opo. Maging yung misis niya, hindi siya makontak. Opo. Okay, hindi makontak. Alright. Pero sa Bohol yung misis niya. Opo. Dito, saan siya nakatira? Kasi po, palipat-lipat, marami po silang branches. Doon sa, palipat-lipat po siya ng branches kung saan yung may internet. Oo. Doon po siya kasi balik ko ng mga investor kumbaga para yung maka-report siya sa mga investor kung ano yung mga
yun yung sabi niya sa akin. Kaya yung mga branches na, yung mga main branch na may mga internet, doon po siya naka-stay. Ilang branches ho ba ito? Sarado na lahat ngayon ng branches? Siguro po, kasi sa amin po, isa po ko sa investor, pero wala po akong sinasabi na yung kinasabi nila na mayroong kontrata. Kasi kapatid ko po, akong unang-unang nag-invest. So, ibig sa'yo, pati kapatid mo, niloko ka? Parang gano'n na po. Ganun din. So, hindi mo rin nakuha yung investment mo, nandun pa sa kanya? O, siyempre po. Okay. Sir, pero may instruction po sa kanya, sir, na i-full out daw po yung mga gamit, yung mga machine may po. instruction pala ho sa inyo. Paano ito? Bakit so nakausap mo pa yung kapatid mo? Kasi po, yung huli nga nung bali na... Kailan kayo nag-usap itong kapatid mo? Kailan pa yun? Matagal na yung, nung huli na... yung pinaka-stop niya, si Lynn Rose. Saan mo dinala yung gamit? Yung sinabi mo, i-pull out natin gamit. Saan mo dinala yung gamit yung niya? isa pong isang gamit. Anong gamit yun? Yung washing machine. Okay. Yung doon sa silang. Oo. Pinull out po namin. Tapos ngayon... Saan mo dinala? Wala pong Sir, gumawa po ako ng action dun sa silang, sir, na nanghingi po ako ng barangay assistance saka police assistance po. Kasi walang consent sa amin na pupull out po yung gamit. Okay. Wala po kaming idea doon, sir. Kung totoo lang naman, hindi namin alam na may investor para nakaintay doon. Kasi stop to stop pa lang hindi ko naman alam yung operation ninyo. Pero sir, mali yun, sir, kasi wala ang investment. Kaya nga, hindi ko rin alam nga na sir? Na yung sa kasi kinontak ni Lynn Rose, yung staff na kasama ko. Sino si Lynn Rose? Yung staff po ng na kasama ko, doon kinontak daw niya si Michelle, yung nandoon in charge doon ng operation manager doon sa silang. And then nag-usap sila. Sabi okay sir, baka umaba tayo, maubusan tayo ng oras. Ang tanong ko lamang po sir, saan nyo dinala yung mga pinull out nyo na gamit? Yung wala pong kasi walang iyan hindi namin naiuwi na kasi dapat dadalhin sa 13 kasi nga malakas doon sa 13, malakas yung presyon, kulang ng machine. Okay. Doon po dapat namin dadalhin. Oo, okay. Wala naman po akong alam sa operation na so lahat ng mga BioGlow laundry sarado na. Hindi po namin sure, sir, kung lahat Pero bago po, sir, nangyari yung sa silang na pull out po nila, may na-pull out na po sila at dinala po sa bahay niya, sir, sa Lancaster po. May bahay siya sa Lancaster? Opo, ito pong kapatid po ni Sir Kim. Bali, may nakita po kami doon na yung gamit po sa laundry namin, sir, nagaling po sa 13, sa General Trias po na branch. Pinull out niya po at dinala po sa bahay niya. Kaya ginawan din po siya sir ng blatter report po dun sa Lancaster. Bakit ho inuwi ninyo? Hindi lang ho kayo may-ari nun. Investor ho ito eh. So entonces lahat po kayo, lahat po dito na naglagay ng pera ay pag-aari din yung washing machine na pinupull out. Hindi ho porkit kapatid ho ninyo, si Mr. Mark, ay pwede nyo nang pull out. Paano yung investment niya? Siya, at saka ito mga ito. Lahat ho sila, mga may-ari din yan. Di ho ba? Naintindihan ko po yun. Kaya bakit ho ninyo pinull out? Hindi naman pull out na sabihin mo lang for safety. Pumunta sa bahay ninyo. Bakit ho napunta sa bahay ninyo? Kasi yung safekeeping kasi isasarado yung isasarado kasi yung sila ho, hindi ba sila may-ari? Kaya nga po. May-ari hindi mo man lang sinabihan sila, sir, Sir, sorry. Hindi ko po lahat kilala nung una yung sino yung mga investor na yan. Kasi nga hindi ako kasama bali, investor din ako. Hindi ko alam yung operation ng doon sa kaya nga nagkasama ako. Pero posible namang alam mo na ikaw lang investor. Alam mo na marami ding investor. Opo, intindihan ko marami ding investor. Under whose authority? Sinong nag-authorize sa'yo na i-pull out yung mga gamit na yan? Bali, may instruction doon sa... Sinong nagbigay ng instruction sa'yo? Sinong nagbigay na, sige, i-pull out na yan? Bali, samahan ko daw sila. Sinong nagsabi? Yung kapatid ko, samahan ko daw na... Yung kapatid mo nagsabi? Sabi ng kapatid mo, i-pull out mo? Hindi, samahan ko sila kasi kukuha ng kasi wala sasakyan po yung
yung Kaya balik nga, ko lang sir, po. ang tanong ko nga, okay, bakit ho ninyo pull out yan sa negosyo? Lahat ho kayo may-ari. Kaya nga po. Wala kang karapatan Wala na i-pull out yan, idalhin mo sa bahay. Sino ka ba? Unless official ka ba dyan? Board of director ka ba? Hindi po. Hindi rin, investor ka rin. O di kagaya rin nila, wala kang karapatan na magdesisyon ka porket kapatid mo, mag-pull out ka nila na mag-pull out ng gamit. Alam mo, sir, kung gugustuhin, baka pwede kang kasama ka dyan. Isampahan ka nila ng kaso as accomplice or accessory to a crime. Yung ginawa ng kapatid mo, sir, ay pang-istapa ho yun. Naintindihan ho ninyo? Opo. Ikaw, sasabihin mo, biktima rin ako dahil ako na-istapa rin. Exactly. Pero yung the mere fact na kukunin mo yung mga gamit sa mga pwesto na yan, na wala naman silang authorized, lahat ho kayo may-ari eh. Opo. O yung ginawa ko ninyo, parang pag ninakawan mo itong mga kasama mo na mga investor din. So wag lang ho kayong karapatan. Yung sinasabing nga, yung laundry na inuwi mo sa bahay, ibalik mo yun dahil may karapatan pa rin sila doon. Opo, hindi ko naman tinatanggi kasi nung sinabi, Okay, sinabi ko sa kanila, nandun doon lang yun. Kasi sabi Saan? ko, Sa bahay nyo? yung binulot ko. Oo. Kasi yung sasama Ilang gamit na pinull out mo? Bali yung doon sa kuan sa Metropolis 3, isang dryer, 2 kuan machine na washing machine. Ayun po, alam nila, pinuntahan nila yung bahay ko. Sinabi ko sa kanila. Pinakumpit po ako ng kuan kasi investor din po ako. Ngayon, ibabalik mo na. Opo, sinabi ko sa kanila, anytime kung gusto niyo, pirmahan kong kuan, bigyan niyo ako ng kuan na kayo ang kumuha. Ibalik nyo na. Yung mga, ilan ho yung alam ninyo, pagkakaalam ninyo na ika nga laundry biglo? Sir, ang bali lahat-lahat po, 150 branches po yung i-open. Pero iilan lang po yung nag-ooperate. Ilan na nag-ooperate ngayon? 39 po. 39. Tumatakbo lahat ito. Saan Opo. ito ngayon? Iba-iba po sir yung branches po eh. Alright. So may napag-iwanan naman. I mean, sabihin, may kumpanya pala talaga. Akala ko parang kagaya yung mga investment scam na mga Bitcoin na walang kakwenta-kwenta. Ito meron. Meron po talaga. Meron naman. Alright. Kaso sir kasi yung mga pwesto kasi na yun, hindi na pala nababayaran yung renta. Nag-issue siya ng mga bouncy na check sa mga may-ari ng bahay. Kaya yung mga may-ari ng bahay iniipit yung mga machines Ma'am, ganito din. na lamang po. Okay. At least meron pa palang kumpanya. May pag-asa po yan. Alright, akala ko talagang tinakbo niya na yung pera. Kung meron po mga kumpanya na ho na ganon, meron po kayong hahabulin. Alright? Pwede pong sabihin ng korte, kayo nang may-ari niyan, kayo na mag-take over ng 39 na yan. Pero sir, based kasi dun sir sa mga permit po, kay Kim lang po nakapangalan. Kaya nga po sir, pag sinampahan natin ng kaso yung mama na yan, sasabihin nun ninyo, may utang sa amin itong demonyo na ito, kami na hong gusto namin mag-take over. Sandali lang, tatawag tayong abogado. Oy, tawagan nga yung abogado, si Attorney Bora, tawagan mo nga. Oo. Pwede ho yan, may nahawakan ho kung kasong ganon. Provided na meron po kayong mga hawak na parte ng kumpanya, kagaya yung, wala pong iniwan niya sa mga labor. Pag hindi na binayaran ng kumpanya mga empleyado, yung mga empleyado pwedeng ibenta yung mga sasakyan, mga makina. In this case, meron pa palang ilang kumpanya, 38 na laundry shop. 39 po. 39 na laundry, pwede ho ninyong i-take over ho ninyo, kayo ho ang may-ari. Lahat ho ng mga gamit, pwede ho ninyong ibenta roon. Sir, ang problema po kasi sir, yung mga hindi pa po nag-o-open, mas marami po. So, kaya nga po, yung pwedeng habulin ho yan. Ayan po, so through Securities and Exchange Commission, SEC. Alright? Akala ko naman yung investment ho ninyo talagang walang, kung may mga BioGlow laundry shop na sinasabi nyo, kaya yung sinasabi nyo ngayon, nag-pull out, akala ko kung anong pinull out, office equipment, kung mga laundry, dryer, washer, yun na po yun Di ba? Doon napunta yung investment ho ninyo, so pwede yung kayo nang magmamay-ari ho niyan lahat. Alright? Sa korte na lamang ho, sandali lang, tawagan mo ngayong si attorney, para magkalinawan dito, magkaalaman, pwede ho yun, alright? Hindi po kami registered sir sa SEC. BIR lang po yung hawak na permit. Yun ang malaking problema. Saka po wala po kaming mga barangay permit saka municipal permit po dun sa... Kaya nga ganito, okay. Nasa linya po ng aming telepono si Attorney Nelson Bora. Attorney Nelson, good morning po, sir. Hey, good morning, Erwin.
May problema po ako, public service po tayo, sir, ay ito pong ilang mga kababayan natin na mga nag-invest dito sa laundry shop, itong BioGlow Laundry Service daw. Ang pangako sa kanila nung investor, mag-invest kayo sa laundry service ko, kikita kayo, depende, 33%, 15%, 10%, depende. Dati raw po, nagpapasahod, binibigyan sila ng share, pero lately, 3 weeks ago, mukhang tumigil na at nawawala na itong may-ari. Pero, he left behind parang 39 laundry shops, sir. 39 laundry shops. Ang sabi ko, po pwede at meron parang 100 plus na hindi nag-ooperate. Ang sabi ko, attorney, pwedeng habulin, kung gusto nila makuha muli, sila na mag-take over ng company. Tama, Attorney Bora? Alam mo, matagal na yan eh. Yan ang nauso dati yung pyramid scam. Ganun na nga po, opo. Nung mawala yung pyramid scam, dahan-dahan nila, dinivert nila dito sa itong mga investment. Pero ganun pa rin ang suma total niyan. So, marami sila mga paraan dyan. Magbibinta ka ng mga items, kaya nga po, attorney, ang question nila, gusto nilang ma-recover ulit yung kanilang mga ininvest, mga pera na pinaghirapan, pinag-ipunan naman ng mga kawawa naman itong mga ito. Pwede ba sa pamagitan ng 39 shops na ito, 100 na hindi pa nag-ooperate, yung iba 39 nag-ooperate, pwede bang sila na magmamayari, they take control of the business? Medyo mahirap din kasi mayroon ka tayong kasabihan, do not take the law into your hand. Kaya nga po, ibig sabihin, they have to pass through the court. Yes, oo. Dumaga sa abogado at yan, istapang maliwanag dyan. Kaya nga, sir, ang interesado lang po sila, well, nagtatago na raw itong Mark Kim Sibilyan, itong hinayupak na ito, para makatulungan ho natin, lumapit ho sa amin, paano ho nila marirecover? Ang advice ko sa kanila, let us go to the court para ma-recover natin, makuha natin, at sa kanila na sila na magmamayari ng lahat ng mga laundry shop na iniwan itong Mark Sibilya. Ay magkaroon sila ng compromise agreement diyan. Kaya kailangan magkaroon ng demanda, syndicated estafa yan. Right, sige po. So pinakamaganda yan, puntahin mo na lang dito sa akin. At ako nang bahala diyan. Sige po, ayan na lang ho gagawin natin kasi kinokontak namin ng CIDG. Mukhang busy ho yata, ganito na lamang ho siguro. At saka yung gusto po nila kasi, attorney, ma-recover nila. And sabi ko nga, the only way to recover your investment is taking over the business. Di po ba? Ay, pwede. At total, nagtatago siya. So, pwede nang take over na nila. Ay, magdemanda na siya kung gusto niya magdemanda. Sige po. Sige po, attorney. Ganun lang pong gawin. Papasamahan ko po sa inyong tanggapan ito para makapagsimula na po at makapag-file po ng kaso ito para ma-turn over nila o ma-take over nila yung mga natitirang laundry service. Yung 39 at saka meron pa. Pero ang question na naman nila, sir, hindi raw registered sa SEC ang kumpanya na ito. Paano ba ito, attorney? Ay, mas maganda yon. At least malakas ang ebidensya para mag-file ng syndicated estafa. Ayun. So, mas maganda kung hindi nga registered. Dahil registered lang daw ito, mga business permit lang eh. Ayun nga, yan ang scheme nila eh. Talagang maliwanag yan, estafa talaga yan. Marami pa mamaraan sila ginagawa dyan. So, ay advice, papuntahin mo na sila lahat dito. Sige po. Pagkatapos ng programa, attorney, maraming salamat po, Attorney Nelson Bora. Magandang umaga po. Sige, salamat din. Nasa linya rin po si Attorney June Astrero, ang Executive Officer ng NBI Anti-Fraud Division. Magandang umaga po, Attorney Astrero. Yes po, magandang umaga po sa inyo. Sir, si Erwin Tulfo po ito. Live po tayo sa Radyo Pilipinas. I have here like a little less than 100 complainants laban po sa isang Mark Kim Sibilya na nag-offer daw ng investment scheme para dito sa BioGlow Laundry Shop. Ang promise mo yata, mag-invest ka rito, makakatanggap ka monthly, may sasahuring ka or dividend, etc. Pero this past 3 weeks, mukhang nahinto na, nagtatago na itong mama. Pero he left a series of laundry shops naman. 39 in all na operational at 100 ang hindi pa operational. So, ano ho ba maganda rito? Ang advice po ng attorney na kilala ko, si Attorney Bora,
isampa nila ng kaso para ma-take over nila yung negosyo. Sa amin po, i-advise namin yung mga complainant na magpunta dito sa tanggapan namin para maimbestigahan yung kaso at ma-file ng criminal case kung may criminal violation. And at the same time, yung sinasabi po ng attorney, civil na po yun, ano, pag-take over ng mga negosyo? Yes po, civil in nature po yung case na yun. Alright. Ang NBI kasi sa criminal case lang po ang iniimbestigahan namin. Okay. Sige po, attorney, that's what we're going to do. Siguro ngayong hapon, bago namin papuntahin sila kay Attorney Bora, papuntahin ho muna namin siguro yung representative nila, dahil napakarami ho nila. Representative na lang ho siguro muna nila, or 10 sila, para makapag-file ng large-scale stapa dyan po sa NBI office, Attorney June. Yes sir, papuntahin niyo po dito nang ma-assist po namin. Alright, maraming salamat po, Attorney June Astrero, ang Executive Officer ng NBI Anti-Fraud Division. Ganun na lamang ho siguro. Ano po, punta ho muna tayo, samahan ko kayo sa tao namin, mag-file kayo ng criminal case sa NBI, at pagkatapos, yung civil liabilities naman, kay Attorney Bora para makapagsampa ng kaso para ma-take over ho ninyo yung kumpanya. Sir, sa amin po kasi, yung sa operational po, yung may mga share po doon, okay po okay po yung suggestion nyo. Pero yung sa mga hindi po nag-open na laundry shop, na may share po yung iba, wala po silang i-operate Ang mangyayari ho dyan, sir, hindi lang ho yung, ang mangyayari, pag-iisahin na lang ho yan Yung mga nag-ooperate, doon na rin ho yan kukunin. Depende ho, pag-uusapan ho ninyo, there will come a time na papatawag ho kayo lahat ng korte at pag-usapan ho ninyo lahat ng complainant kung anong plano nyo gagawin. Kung ibebenta nyo ba, i-operate ninyo. Kung i-operate nyo, then hati-hati kayo. Kung ibebenta nyo, ganun na rin ho. Kasi, kahit nag-invest sila doon sa isang spot na hindi nag-ooperate, ang mangyayari ho, hindi naman pwedeng, hindi nyo sabi bibigyan dahil naka-invest sila doon. Ang mangyayari ho, lahat ng property niya, lahat ng ibig sabihin ng mga makina niya, ibebenta na lang yun para lahat ho, kumita, may balik kahit papano. Ganun ho yung magiging advice ho niyan. Anyway, pag-usapan nyo ho muna, on the way ho sa NBI mamaya, pag-usapan ho ninyo kung anong plano ho ninyo, siguro, total, dala nyo naman ho yan, hindi naman pa siguro lahat pa ito. Pag-usapan ho ninyo, after ho ng NBI, kaso sa NBI, ang unang ho gawin natin, habulin ho natin ng criminal case, itong si Mark Sevilla. Tapos isunod natin yung civil liabilities. Ano po, yung kanyang utang sa inyo, paano ho ninyo gagawin? Kung ibibenta nyo na lang ba, ipapasa yung Big Glow Laundry Shop, o i-operate nyo para kahit paano kumikita po kayo. Ayun na ho yun Yun ang option. Ganun din ho sasabihin ng judge sa inyo, sir. Sige po, sir. Sige po, pero unahin na ho muna, sasamahan namin kayo sa NBI, mag-file po kayo ng kasong estafa. Large scale po yan. Okay? Kaya I'm sure hindi nyo na po mababalik yung ininvest nyo na. Magkano? 40 million na lahat? 14 po. Ay, wala na. Pero hindi pa po complete. Wala na pag ganyan ay tumakbo na ho, hindi na ho may babalik ho yun. Okay? Kaya maswerte nga ho kayo. Meron na kayo pinanghawakan, may hinahabol kayo May mga laundry shop, paano ho yung iba? Yung iba ho na kwento na lang pala, wala naman hong nangyayari, di po ba? Ang problema, sir, may mga problema rin po sa mga permit tulad po nung mga branches, sir. Nalaman po ang gawin nyo na lang dyan, sir, ibenta nyo na lang ho lahat ng gamit. Lahat ng mga property niya, ipagsasama-sama. Bagamat hindi nyo na ho talaga marirecoup lahat ng i-invest ninyo, at least may bababalik at papano. Yes. Ang habol po rin natin, unang-una ho, makasuhan itong si Ginoong Mark Sevilla. Saka sir, lately nalaman po namin may murder case po itong Marking Sevilla. Nako, wala na. Patong-patong na itong kaso nito. Wala na ho. Hindi na ho sasisikatan ng araw. Ano po? Anyway, sir, marami po salamat. Sasamahan po namin kayo at mag-file ng kaso sa NBI at gayon din po yung civil case. Ano po? Para pag-usapan ho ninyo kung gusto ho ninyo ibenta o ipagpatuloy po yung negosyo para kayo naman po ay kumita. Ano po? Sir, yung sa mga properties po niya kasi matalino po itong tao na to. Bali, hindi niya po pinangalan sa kanya, sir. Maski na po, doon kayo naka-invest Di ho ba? Sir. Na lahat ho kayo naka-invest. Paano nyo nga pala nalaman na dito niya in-invest yung pera ninyo? Nung una po, sir, may pinapakita siya sa aming tawag dito, yung bank account niya, sir. Ayun lang. Ginastos niya po Pero, yung pera dito.
So, ang sinasabi niya, tinuturo niya, dito ko nilagay yung pera mo, ganun lang, tinuturo niya sa inyo na dito ka naka-invest sa laundry shop na ito? Opo sir, may place din po kasi may mga branches po. May certain branches po na nag-operate. Oh, pero kanino nakapangalan yung mga yon? Sa kanya lang po sir, yung sa BIR po, yung permit. Sa kanya lang po mismo. Sa lahat yon. Opo sir. Pwede na hong ebidensya ho yun, sir. Ano po, sa BIR, bakit siya nagbabayad ng buwis na mga yun? Entonces, ibig sabihin, si ikaw ay may-ari, di ho ba? Bakit mo babayaran yung isang pwesto kung hindi ikaw may-ari? Di po ba? Yes po sir. Anyway, maraming salamat po. Bayan, oras po natin, 11:49. Huwag ho kayong bibitaw. Magbabalik na po ang Tutok Erwin Tulfo. Alright, tuloy-tuloy tayo, bayan. Pasensya na ho kayo. Paano namang hindi ka mabubwisit? Yung kausap kong kapatid, kunwari, walang kinalaman. Ang punyemas, malaman-laman ko nung commercial break. Kasabwat pala. Nagpasweldo pa kahapon. Sa kanya pa pinadala yung pera nitong nagtatago na Mark Sibilia. Pinadala sa kanya. Yung paloko-loko itong... Kung kinento kagad sa akin kanina, baka binagukan ko eh. Sinungaling yung balasubas, hindi na nahiya, hindi na natakot. At alam mo ba kung bakit daw? Naubos. Nagkakasino mga ugok. Ang kakapal na mukha ang putaragis. May pang-kasino. Diyos ko po.